Really so tanga talaga. Sinabi kong kailangan ko yung designer pouch ko for the gala night, tas hindi mo dinala? Buliyaw ni Annabel sa kanyang personal assistant na si Kathleen. Sorry Miss Annabel, kukunin ko na lang po. Hinging paumanhin ni Kathleen habang inaayos ang salamin na muntikan ng laging mahuhulog kapag yuyuko siya. Nanlaki ang mga mata ni Annabel. Bilisan mo, you're getting into my nerves. Tumakbo si Kathleen palabas ng dressing room. Hindi naman talaga niya kasalanan yun. Akala niya talaga, dala na yun ni Annabel dahil ayaw ipahawak sa kanya kanina. Halos ituring na ngang sanggol kaya hindi alam ni Kathleen kung bakit sa kanya napunta ang sisi. Gusto man magreklamo ni Kathleen, personal assistant lang siya. Sikat na model actress si Annabel. Pangit lang siyang muchacha at amo niya ito. Kung nakatapos lang sana si Kathleen sa pag-aaral ng nursing, hindi sana siya magtitiyaga kay Annabel na pati yata pagkatao niya, binabayaran na. Taxi, para! Sigaw ni Kathleen nang may dumaang taxi. Sasakay na sana siya pero may nauna sa kanya. Natumba tuloy siya sa kalsada. Miss, ako ang nauna. Reklamo ni Kathleen. Sorry, nagmamadali ako. Mukha ka namang sa tabi-tabi lang. Mag-jeep ka na lang. Baka di mo offered ang taxi. Sabi pa ng babae bago sumakay. Ang sakit mo naman mang insulto. Bisit kang babae ka. Hindi lang magagandang may karapatang mag-taxi. Afford ko din yan. Sigaw ni Kathleen habang parang aping-apis sa kalsada. Bakit? May insulto bang hindi masakit? Tanong ng lalaking nakakita sa kanyang di man lang siya tinulungan. Bakit? Manginsulto ka rin. Bakit ganyan kayo mga tao? Porque di ko abot ang beauty standards nyo, ginagawa nyo lang sa akin to. Tandaan nyo, matitikman nyo ang ganti ng isang ape. Tumingala pa si Kathleen para damang-daman ng lalaking hindi siya nagbibiro. Ay, more powers? Tanong ng lalaki. Tumaas ang kilay ni Kathleen. Pangako sa'yo, fan ka? Tumili ang gwapong lalaki na Becky pala. Oo, fan ako. Anyway, tumayo ka na riyan sis, kita ang panty mong Hello Kitty. Tumayo agad si Kathleen. Mahirap na. Baka hindi lang yung pusang si Hello Kitty ang makita ng mga tao sa kanya. Hindi niya napansing tumaas na pala ang palda niya. Nang dumaan ang taxi, pinara agad ni Kathleen yon. Kailangan niya na makuha ang pouch ni Annabel. Baka pagbuntunan naman siya ng init ng ulo nito. Ilang sandali pa, may tumawag sa cellphone niya. Hello anak, kamusta ka? Tumawa si Kathleen. Okay naman ay, ito, Powerpuff Girl pa rin. Tumawa rin ang nanay niya. Puro ka talaga kalokohan. Kumain ka na ba? Kumain na ako rito sa ospital ng tanghalian. Kamusta ang trabaho? Okay naman po. Mabait naman si Miss Annabel. Wala po ako masyadong ginagawa, Nay. Pagsisinungaling ni Kathleen. Walang ginagawa. Halos wala nang ang tulog si Kathleen dahil pa na yung utos ni Annabel sa kanya. Gutom na siya. Hindi nakakain ng almusal at lunch dahil abala siya sa mga kailangan ni Annabel. Pasensya ka na nak ha. Kung hindi ako nagkasakit, hindi ka sana magtatrabaho ng ganyan. Sana nag-aaral ka pa rin. Malungkot na sabi ng nanay niya. Tiningnan ni Kathleen ang tanawin mula sa labas ng taxi. Nanay naman, wag na po kayo malungkot. Ang mahalaga sa akin, okay po kayo. Nangako po ako kay tatay na aalagaan kita kaya tutuparin ko yun. Salamat anak. Salamat at hindi mo ako sinusukuan. Sabi pa ng nanay niya. Nakangiting binaba ni Kathleen ang tawag pagkatapos nila mag-usap. Mahirap man, gumaan ng konti ang pakiramdam ni Kathleen nang makausap niya ang ina. Kaya siguro kahit maraming problema, nananatili siyang positibo dahil pinalaki siya ng nanay niya ng puno ng pagmamahal. Pagkarating niya sa condo unit ni Annabel, hinanap agad ni Kathleen ang pouch. Napangiti siya na makita agad yon. Nandito ka lang pala. Alam mo bang pinahamak mo na naman ako sa maldita mong amo? Paninisi ni Kathleen sa pouch na parang baliw. Walang traffic kaya mabilis na nakabalik si Kathleen sa dressing room ni Annabel sa hotel. Bihis na ito,
Mukhang ang mamahaling pouch na lang hinihintay. Kinuha agad ni Annabel ang pouch sa kanya at pinunasan yon, na para bang sobrang dinumihan ni Kathleen yon. Finally, dumating ka na. You almost ruined my night. Sorry po talaga. Enjoy your night po. Nakangiting sabi ni Kathleen. Umirap si Annabel. Whatever. Ilang sandali pa, umalis na si Annabel sa dressing room. Umalis na rin ang glam team ng amo niya. Si Kathleen na lang ang naiwan doon para linisin ang mga kalat sa dressing room. Kinukuha ni Kathleen ang mga damit. Nagkalat nang mapatingin siya sa vanity mirror. Ang gulo na pala ng mukha niya. Wala siyang kaayos-ayos. Namumutla si Kathleen at oily pa ang muka. May 3 tigyawat pa siya sa pisngi na malapit na namang mahinog. Pangit ba talaga ako? Tanong ni Kathleen sa sarili. Umiling agad si Kathleen at ngumiti. Hindi, sabi ni tatay maganda ako. Prinsesa niya ako. Bakit kasi nasa heaven ka na, tay? Wala na tuloy nagtatanggol sa prinsesa mo. Abala sa pagdadrama si Kathleen nang may kumatok sa dressing room. Pumasok ang isang babaeng may dalang malaking kahon. Miss Annabel? Tanong ng babae sa kanya. Pumunta na po sa event, bakit po? Magalang na tanong ni Kathleen. Ha? Ano to? Akala ko ito ang isusuot niya. May nag-abot sa akin tapos dalhin ko raw dito. Sabi ng babae. Napakamot si Kathleen sa sentido. Iwan niyo na lang po. Personal assistant po ako ni Miss Annabel. Sasabihin ko na lang po sa kanya. Baka nagpa-design din po siya sa iba tas nawala sa isip niya. Mahilig po kasi si Miss Annabel magpagawa ng reserba kapag may ganitong event. Tumango na lang ang babae bago umalis. Bumalik na lang si Kathleen sa pag-aayos ng mga gamit sa dressing room. Kaso, para siyang inaakit ng malaking kahong dala ng babae kanina. Lumapit si Kathleen sa kahon. Pagbukas niya, namangha agad siya sa nakitang evening gown. Halatang mamahalin. Namalaya na lang ni Kathleen na suot niya yon at tinitingnan ng sarili sa salamin. Ang ganda naman ito. Parang sinukat sa katawan ko. Nakangiting sabi niya sa sarili. Matagal pa namang matapos sa event. Kumuha si Kathleen ng picture sa sarili niya. Hindi pa siya nakontento, nagkulot siya ng buhok at pinakialaman ang pang-makeup ng amo niya kahit hindi marunong. Hala, hindi pantay yung kilay. Ang kapal ng isa. Aayusin na sana ni Kathleen ang kilay niya nang biglang may pumasok sa dressing room. Napaatras si Kathleen nang lumapit sa kanya 5 lalaki na mukhang mga goons. Sino kayo? Sure ba kayong siya ang kukunin natin? Ganito na ba ang type ng boss natin? Ang pangit ha? Sabi ng isang lalaki sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Baka siya nga, naka-gold daw ng gown Saka itong dressing room. Baka type na ni boss yung mga pangit para walang kaagaw. Sabi pa ng isang lalaki. Naglaho lahat ang takot ni Kathleen. Ay wow! Kung makapang-insulto kayo parang ang gugwapo nyo ha? Anong tingin niyo sa akin ba to? Wala ba ako dito? Kung makapang-insulto kayo parang wala ako dito sa harap nyo Kunin na natin. Baka may dumating pa. Sabi ng isang lalaki. Napaatras si Kathleen nang unti-unting lumapit ang mga lalaki sa kanya. Anong gagawin nyo? Trip ka ng boss namin kaya dadalhin ka namin sa kanya. Sabi ng isang goons sa kanya bago takpan ng panyo ang ilong niya. Ang huli na lang niya naalala, may bumuhat sa kanya bago siya mawala ng malay. Pagising ni Kathleen, hilong-hilo na siya. Tatayo na sana si Kathleen nang maramdaman niyang nakatali ang mga kamay niya sa kama. Ano bang nangyari? Tanong ni Kathleen sa sarili at tiningnan ang paligid. Madilim at wala pa ang salamin ni Kathleen kaya hindi siya masyadong makaaninag. Nakaramdam siya ng takot at hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam kung anong intensyon ng mga taong kumuha sa kanya. You're finally in my possession now. Malalim ang boses na sabi ng lalaking lumabas sa banyo. Napatili si Kathleen. Anong ginagawa mo? Nakita lang naman ni Kathleen ang anino ng lalaki mula sa bukas na ilaw ng banyo na naghubad dito ng tuwalyang tapis. Wait, you sound so different. Sabi pa ng lalaki habang papalapit sa kanya. Napapikit si Kathleen. May makakapasok na ba sa aking bataan?
May sisisi na ba sa perlas ng aking sinilangan? What the hell are you talking about? Naiinis na tanong nito. Bakit hell? 'Di ba? Sa langit daw dinadala kapag gagawin yon? Tanong ni Kathleen sa lalaki. Ilang sandali pa, binuksan ng lalaki ang ilaw. Muling napatili si Kathleen nang makita ang kabuuan ng lalaki. Sino ba namang hindi titili kapag nakakita siya ng lalaking hubot-hubad? Napamura ang lalaki. Stop shouting! Nanay, yung ibon, mababa ang lipad! Sigaw ni Kathleen. Mabilis na nagbihis ang lalaki. Who the hell are you? Who the hell are you too? Dinukot niyo ako tas tatanungin mo ako kung who the hell are you? Isusumbong ko kayo sa tatay ko. Ipapasundo ko kayo. Titig na titig kay Kathleen ng lalaki. Tinitigan din ito pabalik ni Kathleen. Hindi siya magpapatalo. Kahit sa loob niya, nag-e-enjoy siyang pagmasdan ng lalaki. Para ba namang Adonis na hinulog ng langit? Mukhang marahas ang lalaki pero hindi maitatanggi ni Kathleen na sobrang gwapo at matikas. Kanor! Tawag ng lalaki habang tinatanggal ang titig kay Kathleen. Pumasok ang isang lalaki. Yes, Boss Lucky? Napabusangot si Kathleen. Tinandaan niya ang lalaking may ibong hindi mataas ang lipad. Lucky ang pangalan. Pero hindi bagay sa mukha at tindig nito. Sino tong babaeng dinala niyo sa akin? Malamig na tanong ni Lucky kay Kanor. Si Miss Annabel po. Kinakabahang sagot ni Kanor. She's not fucking Annabel. Kinuha ni Lucky ang baril at itinapat kay Kanor. Muli namang napasigaw si Kathleen. Hoy, ano ginagawa mo? Alam mo ba masama yan? Huwag mo itutok ang baril mo kahit kanino. Masama yan. Binaba ni Lucky ang baril at humarap sa kanya. Shut up. Kilala mo ba ako, ha? Napairap si Kathleen. Hindi. Malamang. Sino ka ba? Ako ba kilala mo? Napagkamalan mo nga ako si Miss Annabel eh. Hindi mo ako kilala kaya huwag ka magdemand kung kilala ba kita. Hindi tayo close. Sinapo ni Lucky ang noo. This is all wrong. Pakawalan niyo na ako rito. Gusto ko na umuwi. Nagugutom na ako. Sumigaw si Kathleen at nagpumiglas. Stop moving. Mas lalong nagpumiglas si Kathleen. Anong stop moving? Movement is the change in the position of a body part with respect to the whole body. Ito ay isa sa mga importanteng katangian ng living beings. The blinking of the eyes, breathing, eating ay halimbawa ng movement kaya hindi mo ako mapipigilan kung gusto ko magpumiglas. Anong sinabi mo? Tanong sa kanya ni Lucky. A body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by external force. Law of inertia ang tawag doon. Itong ginagawa kong pagpupumiglas, force to, kaya pakawalan niyo ako. Patuloy pa ni Kathleen. Lumapit sa kanya si Lucky at hinawakan ng mga paa niya. Stop talking nonsense. I just want you to stop moving. Hindi mo alam? Bright kasi ako. Hindi ka naman, anong ginagawa mo? Sunod-sunod ang tili ni Kathleen nang pumatong sa kanya si Lucky. Tumigil ka na, naririnig na ako sa'yo. Tumigil ka. Huwag kang malikot, nakikita ko ang panty mong puting pusa. Hoy, may pangalan yan, Hello Kitty. Sabi pa ni Kathleen, I don't care, just stop moving. Nakikita na ang kaluluwa mo. Tinikom agad ni Kathleen ang kanyang bibig. Pinagdikit niyang mabuti ang mga binti niya. May high slit nga pala ang gown na suot niya. Bumuntong hininga si Lucky. Who are you? At bakit mo suot ang evening gown na pinadala ko kay Annabel? Nanlaki ang mga mata ni Kathleen. Sa'yo galing to? Sagutin mo na lang ang tanong ko, kundi pasasabugin ko ang bungo mo. Banta ni Lucky sa kanya. Hindi natinag ang babae. Ang sama mo naman. Alam mo bang hindi binibigyan ng blessing ang mga katulad mo? I don't deserve blessings. I am a bad person. Seryosong sabi ni Lucky sa kanya. Sasagutin ko ang mga tanong mo, pero pakawalan mo muna ako rito. Pakainin mo na rin ako. Sobrang gutom na ako. Hinawakan ni Lucky ang mga braso niya. Bihag kita.
Ano sa tingin mo ang gagawin ko, ha? Di ba hindi naman ako dapat? Mistaken identity ang lahat ng to. Hindi naman ako si Annabelle. Ako, si Kathleen. Ang layo ng Kathleen sa Annabelle. Tiningnan siyang mabuti ni Lucky. Alam ko, pero ikaw ang nandito. And I have needs. Ano nang gagawin natin? Nanlaki ang mga mata ni Kathleen. Wala akong pakialam sa needs mo na yan. Pakawalan mo na ako rito. Pinakawalan naman agad siya ni Lucky. Napapikit si Kathleen. Kahit natatakot siya, hindi niya maiwasang mamangha. Ang bango ni Lucky. Amoy na amoy niya pa ang lalaki dahil nakapatong pa rin sa kanya at ayaw umalis. Kanor! Yes, Boss Lucky. Seryoso lang ang mukha ng binata. Magpadala ka ng pagkain dito. Nang makaalis si Kanor, saka umalis sa ibabaw niya ang binata. Napalunok si Kathleen. Pakawalan mo na ako. Pakawalan? Sa tingin mo pakakawalan kita? Nasa gitna tayo ng karagatan ngayon. Umawang ang bibig ni Kathleen. Ano? Bakit ayaw mo ako pakawalan? Hindi naman nga ako si Annabelle. Ano bang kailangan niyo sa amo ko? I just simply want her. Para ako nag-order ng Catwoman, pero ang dumating Hello Kitty. Ano namang masama sa Hello Kitty? Maganda kaya? Napairap si Lucky sa sinabi niya. Napanguso si Kathleen dahil insultuhin na lahat, wag lang ang Hello Kitty niya. Ilang sandali pa, bigla silang nakarinig ng putukan ng mga baril. Napatili si Kathleen at tinakpan ng mga tenga. Humahangos na binuksan ni Kanor ang pinto. Boss, sumugod ang mga kalaban. Umaatake sila sa ibang tauhan. Ha? Ano? Wait! Yung pagkain ko! Maiiyak na tanong ni Kathleen. Nagmura ng malutong si Lucky. Kumuha ito ng baril. Iiwan sana nito si Kathleen pero muli itong bumalik. Binigyan siya ng baril ni Lucky. Anong gagawin ko dito? Natatarantang tanong ng dalaga. Kinasan ni Lucky ang baril at pinahawak sa kanya ng mabuti. Kapag may pumasok, barilin mo. Ano? Hindi ako mamamatay tao. Kapag di mo ginawa, ikaw ang mamamatay. Babalikan kita dito. Sabi ni Lucky bago siya iniwan sa loob ng kwarto. Naiiyak yata si Kathleen sa sobrang takot. Binitiwan niya agad ang baril. Hindi niya kayang gawin yun kahit ikapahamak niya pa. Lakas loob siyang lumabas ng kwarto niya at mas lalo siyang natakot na makitang puro tubig dagat lang ang nakikita niya sa paligid. Sino kaya tong babaeng to? Tanong ng isang lalaking may hawak ng baril at nakatutok sa kanya. Babarilin na sana si Kathleen nang may humarang sa kanya. Napasinghap siya nang matamaan sa kaliwang braso si Lucky. Lucky! Sigaw niya dito. Hindi ba sinabi ko sa'yong huwag kang umalis ng kwarto mo? Ang tigas ng ulo mo. Galit na sigaw sa kanya nito. Kahit na may tama sa braso, nakipagsuntukan pa rin si Lucky sa lalaking muntik ng bumaril kay Kathleen. Napapikit siya nang bigla na lang barilin ni Lucky ang lalaki sa harap niya. Sobrang nanginginig siya sa takot. Kung hindi lang siya hinila ni Lucky, baka humandusay na siya sa sobrang gulat. Boss Lucky, kailangan na nating umalis. May bomba silang itinanim sa yate. Sigaw ng isang tauhan ni Lucky. Napamura naman ang binata. At tuluyan ng umiyak si Kathleen. Ayoko pang mamatay. Kailangan pa ako ni nanay. Tumahimik ka. Hindi tayo mamamatay. Pagbilang ko ng 3, kapag sinabi kong talon, tumalon ka. Utos sa kanya ni Lucky habang nakikipagbarilan. Nataranta naman agad siya. Ha? Hindi ako marunong lumangoy. Hinila siya palapit ni Lucky. 1. Lucky! 2. Napapikit ulit si Kathleen nang sunod-sunod na naman ang putukan. Humigpit ang hawak ni Lucky sa kamay niya. 3. Talon! Lakas loob na tumalon si Kathleen. Naramdaman niya agad ang lamig ng tubig. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay. Ubo ng ubo si Kathleen na magising siya. Habol niya ang hininga at ramdam niyang marami siyang binugang tubig. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya agad si Lucky. Ano, patay ka na ba? Napapikit ulit si Kathleen. Kita mong umuubo pa ako, tas itatanong mo kung patay na ako. Dahan-dahang bumangon si Kathleen. Basang-basa sila pareho.
Napadpad sila sa isang islang hindi niya alam. Nasaan tayo? Natatarantang tanong ni Kathleen. Don't worry, sigurado akong hahanapin tayo ng mga tauhan ko. Napapikit si Lucky at napadaing. Suminghap si Kathleen pagkakita sa sugat ng binata. May sugat ka. Okay lang ako. Namumutla na sabi ni Lucky sa kanya. Lumapit agad si Kathleen kay Lucky. Marahan niyang hinawakan ang braso ng binata. Daplis lang yun pero labis ang pagdurugo. Pinunit niya agad ang laylayan ng gown niya mula sa slit. Anong ginagawa mo? Nakikita ko ang underwear mo. Galit na sigaw ng binata. Okay lang. Kailangan nating mag-apply ng direct pressure sa sugat mo. Baka hindi pa dumarating ang mga tauhan mo, ubos na yung dugo mo. Mas matitiis ko pa makita mo ang Hello Kitty ko kesa mamatay ka kasama ako, no? Lumapit pa siya palapit sa binata. You're overreacting. Malayo to sa bituka. Masamang damo ako at hindi ako mamamatay. Nakangising sabi ni Lucky sa kanya. Huminga ng malalim si Kathleen. Lahat ng tao pwedeng mamatay. Masama ka man o mabuti kang tao, pwede kang mamatay. Walang permanente sa mundong to. Anumang oras, babawiin sa atin lahat ng to. Nang tumunghay si Kathleen, naabutan niyang titig na titig sa kanya si Lucky. Tipid siyang umiti. Umiwas agad si Lucky ng tingin sa kanya. Umupo na si Kathleen sa tabi ng binata. Pinagpagan niya ang buhangin dumikit sa katawan niya. Tiningnan niya ulit kung maayos ba ang pagkakabuhol niya sa tela na nakabalot sa sugat ni Lucky. Bakit ang lapit mo sa akin? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tumawa si Kathleen ng bahagya. Siyempre natatakot. Sa laki mong yan, kahit duguan ka, parang kaya mo ako ibalibag agad. Pero alam ko namang may kabutihan ka pa rin. Tumaas ang mga kilay ng binata. Hindi ako mabuting tao. I'm a mafia boss. I destroy innocent lives in order for me to live. Tinaas ni Kathleen ang mga tuhod at nangalumbaba. Alam mo, naniniwala akong lahat ng bagay dito sa mundo may rason, may ugat. Lahat tayo may kasamaan din na tinatago. Wala namang perpekto. Kaya ko lang naman nasabing may kabutihan ka pa rin kasi hindi mo ako pinabayaan. Sinalo mo ang bala na dapat para sa akin. Kung sobrang sama mong tao, sana hinayaan mo na lang ako maiwan sa yating yun at hayaang matusta. Hindi na nagsalita si Lucky. Napanguso naman si Kathleen. Iniisip niya kung gaano ka-boring na tao ang binata. Baka hindi masaya ang kabataan ng lalaking katabi niya. Gutom na talaga ako. Reklamo bigla ni Kathleen. Pagbalik natin, pakakainin agad kita ng marami. Umiling naman ang dalaga. Hindi na. Pakawalan mo na lang ako. Promise hindi ako magsasalita ng kahit ano laban sa'yo. Isipin ko na lang na walang nangyari sa atin. Kunwari, hindi ko na lang alam na ipinakidnap mo ko. Plano mong ipakidnap si Miss Annabel. Kunwari, hindi lahat nangyari to. Kapag nakita kita, magkukunwari akong hindi kita kilala. Hindi sumagot si Lucky. Silence means yes para kay Kathleen. Dapat lang siyang pagbigyan ni Lucky. May utang na loob ito sa kanya. Malapit nang sumapit ang gabi. Kahit medyo nanghihina na, kumuha ng mga kahoy si Kathleen na pwedeng panggatong. Hirap na hirap siya sa pagkiskis ng mga bato para maging apoy. Mabuti na lang umapoy na rin. Tuwang-tuwa siyang humarap kay Lucky. Pero nawala yon nang makita niyang nanginginig sa lamig ang binata. Tumakbo agad palapit si Kathleen kay Lucky. Nilalagnat ka. Inalalayan niya si Lucky malapit sa ginawa niyang apoy para medyo mainita naman ang pakiramdam nito. Pinahiga niya ito sa kandungan at hinaplos ang buhok. Tinanggal niya rin ang buhangin dumikit sa mukha nito. Mama. Nilapit ni Kathleen ang kanyang tenga malapit sa bibig ng binata. Ha? Wala rito ang mama mo. Nagdidiliryo ka yata. Mas lalong gininaw si Lucky. Huminga ng malalim si Kathleen. Humiga na rin siya at niyakap ng mahigpit ang binata.
Bahagyang tumigil ang panginginig nito. Hindi rin namalaya ni Kathleen na nakatulog na siya. Pagkagising niya, umaga na at si Lucky ang bumungad sa kanya. Titig na titig sa kanya ang lalaki. Tumayo agad si Kathleen at kinapa ang noo at leeg ni Lucky. Okay ka na ba, ha? Inalagaan mo ko? Marahang tanong sa kanya ng binata. Sorry, nakatulog ako sa tabi mo. Magdamag kitang niyaka para mabawasan ang panginginig mo. Bakit ang bait mo sa akin, ha? Alam mong masama akong tao. Sabi ni Lucky at marahang pumikit. Ngumiti si Kathleen. Wala namang pinipili ang kabutihan. Kailangan mo ng tulong ko. Sino naman ako para ipagdamot yun? Napatingin si Kathleen sa karagatan nang makarinig siya ng motor ng speedboat. Nanlaki ang mga mata niya. Tumayo agad siya at kumaway. Tulong! Nandito kami! Sigaw ni Kathleen. Nakita niyang hirap na hirap tumayo si Lucky kaya inalalaya niyang tumayo. Halika, may paparating na. Mga tauhan ko sila. Pag-imporma ni Lucky sa kanya bago na paubo. Nang malapit na ang speedboat, nakumpirma ni Kathleen na mga tauhan ngayon ni Lucky. Pamilyar ang ibang lalaki sa kanya. Dahil lamang ngayon ang dumukot sa kanya sa dressing room. Boss Lucky! Sigaw ni Canor at inalalayan agad ang lalaki. Alam na po ng papa niyo ang nangyari. Sa ngayon, may transaksyon na magaganap para linlangin ng mga kalaban. Tumango lang ang binata. Nilagay nito ang isang tuwalya kay Kathleen. Bigla nitong hinawakan ang kamay ni Kathleen. May medic ba kayong kasama? Tignan niyo siya. Nagugutom na rin siya. Ha? Ba't ako? Gasgas lang meron ako. Ikaw ang kailangan tingnan. May sugat po siya, nilalagnat din. Mas maganda kung dalhin po agad siya sa ospital sa lalo madaling panahon. Nag-aalalang sabi ni Kathleen. Bago pa mapuntahan ng medic si Lucky, nawala na ito ng malay. Parang may tumusok sa puso ni Kathleen nang mabitawan ni Lucky ang kamay niya. Nag-aalala lang talaga siguro siya. Pinagtulungan ng mga tauhang dalhin sa speedboat si Lucky. Sumakay na rin siya. Pinapanood niya habang tinitingnan ng mediko ang walang malay na binata. Kuya Canor, kayo na po ang bahala kay Lucky. May usapan po kami pakakawalan niya po ako kapag nakaalis na kami sa isla. Pahingi na lang po ng maayos na damit at pera pabalik sa amin. Imporma ni Kathleen sa mukhang kanang kamay ni Lucky. Naniwala naman agad si Canor sa kanya. Binigyan siya ng simpleng t-shirt at pajama pagkalipat nila ng yate. Pinakain na rin si Kathleen. Pakiramdam niya para siyang nabuhay ulit. Ito ang perang hinihingi mo. Inabot sa kanya ni Canor ang isang makapal na sobre. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen. Ang laking halaga po ito. Barya lang yan kay Boss Lucky. Huwag ka na mag-alala. Binilin sa amin ni Boss na ihatid ka. Bilisan mo na dyan para makauwi ka na sa inyo. Napangiti naman siya. Maraming salamat po. Nang makabalik si Kathleen, ang dami niyang ginawang palusot sa nanay niya pati na rin kay Annabel. Muntik pa nga siyang tanggalin sa trabaho. Ngunit sinapian yata ng anghel si Annabel para pagbigyan pa rin siya. Kathleen! Tawag sa kanya ni Annabel. Isusubo pala ni Kathleen ang pagkain niya. Tinawag na agad siya ng amo niya. Mabilis niyang tinakpan ng dinner niya at pumunta dito. Naabala sa pakikipag-text kung kanino habang may facial mask sa muka. Bakit Miss Annabel? Tanong agad ni Kathleen pagkalapit. Kumuha ng pera si Annabel sa wallet ito at ibinigay sa kanya. Nag-crave ako ng pesto pasta. Bilhan mo ako sa favorite restaurant ko. Bilisan mo ha. Wala sa loob na tinanggap ni Kathleen ang pera. May isa siyang problema. Hindi pinapapasok ang mga katulad ni Kathleen sa ganoong klaseng restaurant. Wala naman siyang damit na pang formal. Kung hihiram naman si Kathleen ng damit kay Annabel, mas lalong hindi ito papayag. Oh, ano pang tinutunganga mo dyan? Naiiritang tanong ni Annabel sa kanya. Napakamot sa sentido si Kathleen. Kaso Miss Annabel, hindi. Hindi na natuloy ni Kathleen ang sasabihin nang may tumawag sa cellphone ni Annabel. Bigla na lang naging sweet ang boses ng amo niya. Tinanggal agad ni Annabel ang facial mask. Talaga?
Pupunta ka rito? Come here, babe. I can't touch myself. I need you. Ako lang nandito sa condo ko. Aalis ang PA ko. Napangiwi si Kathleen. Hindi talaga siya masanay sa amo niya. May image si Annabel sa public na mahinhin at parang anghel, subalit bilang assistant, alam ni Kathleen ang totoong ugali ni Annabel. Biglang naalala ni Kathleen si Lucky, isa sa mga lalaking nahuhumaling kay Annabel. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Kathleen kung anong nagustuhan ni Lucky sa amo niya. Pinandilatan siya ni Annabel. Nasa iyo na ang money, right? Tagalan mo may parating akong bisita. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Go away, shoo! Nagpakawala ng malalim na hininga si Kathleen na makalabas sa condo unit. Nasa biyahe pa lang siyang papuntang restaurant. Nag-iisip na siya ng paraan para makapasok. At nang makarating si Kathleen, gaya ng inaasahan niya, hindi nga siya pinapasok. O-order lang naman po ako Hindi naman po ako kain dyan. Kinakabahan agad si Kathleen pag uwi. Kapag wala siyang dala, siguradong pagsasalitaan siya ng masama ni Annabel. Ma'am, hindi po talaga pwede ang suot niyo. Hindi po appropriate sa restaurant namin. Kasama ko siya. So bakit hindi mo papapasukin? Malalim ang boses na tanong ng nasa likod niya. Suminghap si Kathleen na makita ang taong nasa likod niya. Hindi niya inaasahang muli niyang makikita si Lucky. Titig na titig ito sa kanya na parabang may nagawa siyang kasalanan. Mabilis siyang umiwas ng tingin. May usapan silang dapat hindi niya ito kilala. Hindi ko po siya kilala. Tanggi agad ni Kathleen kay Lucky. Nagsalubong naman ang kilay ng binata. What? Tinalikuran ni Kathleen si Lucky pero mabilis siyang napabalik sa harap nito nang hilahin siya nito sa likod. Gamit ang kwelyo ng damit niya. Tumaas tuloy ng bahagya ang damit ni Kathleen at nakita na ang tiyan niya. Sir, ready na po ang VIP room katulad ng gusto niyong i-reserve namin. Sabi ng attendant kay Lucky. Hindi naman nakikinig si Lucky. Mas abala kasi ito sa pag-aayos ng laylayan ng damit ni Kathleen. Yumuko si Lucky sa kanya sabay bulong. Why are you denying me? Tinulak agad ni Kathleen ang binata. Hindi nga kita kilala. Mas lalong sumama ang tingin sa kanya ni Lucky. Anong pakuluto, Kathleen Jimenez? Hindi ka naman nabagok. Do you have an amnesia, baby? Hinawakan ni Lucky ng mahigpit ang kamay ni Kathleen at humarap sa attendant. My wife is with me. Sa oras na malaman kong tinrato niyo ulit ng ganito ang asawa ko, hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Asawa? Hindi mo ako asawa. Kailan ako kinasal? Nasa ng wedding ring? Ni wala nga akong boyfriend. Natataranta ang sabi ni Kathleen. Napatili si Kathleen nang binuhat siya na parang sako ni Lucky sa balikat nito. Namalaya niyang sinakay na lang siya nito sa sasakyan habang kinakabit ang seatbelt. San mo ako dadalhin? Kidnapping to. Kinikidnap mo ako. Kidnapping tong ginagawa mo sa akin. Natatarantang sigaw niya. Pinaandar agad ni Lucky ang sasakyan. Bakit mo ako tinatanggi ha? Bakit mo sinasabing asawa mo ko? Hindi naman, nanay! Parang hihiwalay ang kaluluwa ni Kathleen nang bigla na lang pabilisin ni Lucky ang pagmamaneho. Lucky, bagalan mo ano ba? Ayoko pa mamatay. Virgin pa ako. Ayoko mamatay nang hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Sigaw pa ni Kathleen. Biglang huminto ang sasakyan. Kung walang suot na seatbelt si Kathleen, baka napasubsob na siya sa dashboard. Habol ni Kathleen ang hininga niya. Hindi pa siya nakaka-recover sa nangyari pero binuhat siya ulit ni Lucky at dalhin sa isang malaking mansyon. Nakita ni Kathleen ang mga tauhan ni Lucky na naalarma pero hindi rin naman lumapit. Pabagsak siyang nilapag ni Lucky sa isang malaki at malambot na kama. Hoy, bakit dinala mo ako rito? Sabi nang hindi nga kita kilala Sigaw muli ni Kathleen. Mapanuyang tumawa si Lucky at tinanggal ang sinturon. Nice try, Kathleen. Baka gusto mo pang maghubad pa ako sa harap mo para lang maalala mo. Binato agad ni Kathleen ang unan si Lucky. Oo na. Kilala kita. Huwag mo na ipakita sa akin yung ibon mong mababa naman ang lipad. What?
Hindi makapaniwalang tanong ni Lucky. Ibong mababa ang lipad. Malinaw na sagot ni Kathleen. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen na makitang tumawa si Lucky. Tawang-tawa si Lucky sa kanya, kaya napakurap si Kathleen. Mukhang marahas na tao si Lucky, kaya hindi niya inaasahang tatawa ng ganon ng lalaki. Humakbang palapit sa kanya si Lucky at umupo sa harap niya. I really want you to be my wife? Nasamid si Kathleen sa sariling laway. Ano? Sure ka? Ako talaga? Hoy, Lucky, baka mistaken identity ka na naman dyan, ha? Hindi ako maganda, hindi ako sexy, hindi ako actress model. Personal assistant lang akong maraming pangarap. Hindi ako si Annabelle, ako si Kathleen. I know. That's why I want you. You will be my wife because you are Kathleen Jimenez. Seryosong sabi nito. Sinapo niya ang mukha ni Lucky. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ikaw yata ang nabagok eh. Malinaw ang pag-iisip ko. Kaso dumating ka. Para mo akong binabaliw sa'yo. Marahang sabi ni Lucky sa kanya. Napalayo agad si Kathleen kay Lucky. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Tumingala si Lucky. At yun nga ang nakaka-frustrate. Wala kang ginagawa pero kayang-kaya mong guluhin ang sistema ko. Kumunot ang noon ng dalaga. In love ka ba sa akin? Tumawa si Lucky na parang isang malaking kalokohan yun. Hindi ako naniniwala dyan. We, di nga. Bakit gusto mo ako maging asawa? Katawan ko lang ba ang habol mo? Tinakpan agad ni Kathleen ang kanyang dibdib gamit ang mga braso. Tiningnan siya ni Lucky mula ulo hanggang paa. Hindi mga katulad mo ang tipo ko, pero pwede nang pagtiyagaan. Napairap ang dalaga. Wow naman! Ikaw na nga itong namimilit, ikaw pa tong choosy. Tumayo si Lucky mula sa kama. Kung ayaw mo, hindi naman kita pipiliting gawin natin yun. Pero kung gusto mo, pwede naman. Gusto ko lang maging asawa ka. Kailangan palaging nasa tabi kita. Gusto kong malaman kung ano ba tong ginagawa mo sa akin. Gusto mo lang naman palang malaman, bakit kailangan mo pa akong pakasalan? Nagtatakang tanong ni Kathleen. Dahil hindi ako pangkaraniwang tao, Kathleen. Gusto kong walang gumalaw sa'yo, ni dulo ng daliri mo. Kapag kasal ka sa akin, walang makakagalaw sa'yo. Huwag ka mag-alala, bibigyan naman kita ng 2 taon. Kapag alam ko na mga sagot sa katanungan ko, palalayain kita. Iiwan kita ng may magandang buhay kasama ang nanay mo. Umiling si Kathleen at tumayo. Hindi ko matatanggap ang alok mo. Gusto ko na magandang buhay pero hindi sa ganitong paraan. Mahalaga sa akin ang kasal. Gusto ko magpakasal sa taong mahal ko. Ayoko ng ganito. Lalabas na sana si Kathleen nang may biglang pumutok na baril. Tumama yon sa pintong bubuksan niya sana. Gulat na gulat siya. Akala niya siya na ang nabaril. Kitang-kita niya pa ang usok na lumitaw sa tumagos na bala. Lumingon si Kathleen sa lalaki. Papatayin mo ba ako, ha? Hindi magandang biro yun. Tinago muli ni Lucky ang baril. Hindi rin ako nagbibiro, Kathleen. Sa ayaw at gusto mo, ikakasal tayo. Ayaw ko nga. Kahit patayin mo pa ako, ayaw ko. Tumaas ang kilay ni Lucky. May sakit ang nanay mo. Kailangan niyang operahan. Malayo pa siya sa listahan na makakatanggap mula sa mga heart donors. Kapag pinakasalan mo, tutulungan kitang maoperahan ng nanay mo. At siya agad ang makakakuha ng mga heart donors. Tinamaan ni Lucky ang kahinaan niya. Alam ni Kathleen na sa lahat ng tao, ang nanay niya ang hindi niya matitiis. Kung hindi niya tatanggapin ang alok ni Lucky, ano mangyayari sa nanay niya? Hindi na ba din niya kaya magtrabaho na lang kay Annabelle? Dahil sapat lang yun pang tusto sa pangangailangan ng nanay niya sa ospital. Huminga ng malalim si Kathleen. It's now or never. Sige, pumapayag na ako. Pakakasalan kita. Tulala si Kathleen habang naglalakad pabalik sa condo unit ni Annabelle. Pumayag na siya sa gustong mangyari ni Lucky. Wala pa itong malinaw na plano, pero kung para sa nanay niya, gagawin ni Kathleen ang lahat. Binuksan ni Kathleen ang pinto ng condo unit ni Annabelle
Pero muli niya isinara yun. Naabutan niya lang naman ang amo niyang may ginagawang kababalaghan sa sala kasama ang lalaki nitong bisita. Napapikit ng mariin si Kathleen. Ano bang nangyayari sa mundo? Bakit lately ang dami kong nakikitang hindi dapat makita? Una, yung ibong mababa ang lipad ni Lucky. Ngayon naman, itong eksena ni Miss Annabel. Mukha namang ayaw talaga ni Miss Annabel ang pesto pasta. Palusot lang nito yon para mapaalis si Kathleen. Dahil ang tingin sa kanya nito ay peste. Isa pa, may tumatawag sa cellphone ni Kathleen. Hello po? Bakit po kayo tumawag, Doc? May nangyari po ba? Sabihin niyo na po, critical na po ba ang lagay ng nanay ko? Please tell me. I deserve an acceptable reason. Naiiyak niyang sabi. Iha, kumalma ka. Wala ka sa drama. Saad ng doktor ng nanay niya. Sorry po. Saka anong sinasabi mo? Sandaling nag-isip si Kathleen bago tumawa. Okay na po yun. Pwede na po ba ako maging artista? Sakto lang. Hindi pa kita nakikitang umiiyak. Kaya hindi ko masabi kung pwede na. Pero baka maiyak kasi ibabalita ko sa'yo. Biglang naging seryoso ang tono ng doktor. Huminga ng malalim si Kathleen. Dok, sabihin niyo na po. Hindi niyo pa sinasabi na iiyak na ako. Hindi na maganda ang lagay ng nanay mo. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pumunta ka dito sa ospital para malaman mo pa ibang information tungkol sa lagay ng nanay mo. Mabilis na umalis si Kathleen sa condominium building. Kailangan niya agad puntahan ng nanay niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya sa labis na pag-aalala. Pagkarating sa ospital, natagpuan niya agad ang nanay niyang labis na nanghihina. Dok, gawin niyo po ang lahat. Iligtas niyo po yung nanay ko. Gagawin namin lahat ng mga kaya namin. Huwag ka rin mag-alala. May heart donor na ang nanay mo. Iyak nang iyak si Kathleen habang naghihintay sa labas ng operating room. Panay ang dasal niya na sana maging successful ang operation ng nanay niya. Natigilan lang si Kathleen nang may nagpunas ng mga luha niya gamit ang panyo. Ikaw pala yan, Lucky. Inabot ni Lucky sa kanya ang panyo. Binayaran ko na lahat ng expenses niyo ng nanay mo. Stop crying. Everything will be okay. Suminga si Kathleen sa panyong binigay sa kanya ni Lucky. Salamat ha. No need to thank me. May kapalit naman lahat ng to. Sumandal si Lucky sa sandalan ng waiting area. Umiling agad si Kathleen. Kahit na, salamat pa rin. Kahit hindi ko alam ang intensyon mo kung bakit mo ginagawa to, salamat pa rin kasi dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang guardian angel ko. Tumawa si Lucky na parang hindi makapaniwala. Masyadong mabait ang tingin mo sa akin. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Baka kapag nalaman mo kung sino talaga ako, layuan mo rin ako katulad nila. Sinundan ni Kathleen ang tingin si Lucky. Tumayo ang lalaki at iiwan sana siya. Subalit tumayo rin si Kathleen. Niyakap niya si Lucky mula sa likuran. Kahit ano pang sabihin mo, ikaw ang guardian angel ko. Salamat, Lucky. Mas lalong humigpit ang yakap ni Lucky kay Kathleen. Napangiti si Kathleen nang marahang hawakan ni Lucky ang kamay niya. Paanong hindi siya maniniwalang walang kabutihan sa puso ng binata? Kung nararamdaman niya naman yun. Pagkatapos ng tagpong yun, hindi na muling nagpakita si Lucky sa kanya. Akala ni Kathleen, hindi na gustong ituloy ni Lucky ang plano nito. Nakarecover na ang nanay niya at nakauwi na rin sa bahay nila. Nag-resign na siya bilang personal assistant ni Annabel para mabantayan ng mabuti ang nanay niya. Hindi rin kasi mapakali si Kathleen kahit nag-hire na siya ng private nurse. Kalalabas lang ni Kathleen mula sa pamimili ng groceries nang biglang may humarang sa kanya. Maraming lalaki at puro pa nakaitim. Napasinghap si Kathleen nang makita ang pamilyar ang iba sa kanya. Mga tauhan kayo ni Lucky, di ba? Tanong ni Kathleen sa mga ito. Yes po. Pinapasundo po kayo ni Boss Lucky, Madam Kathleen. Imporma ng isang lalaki sa kanya. Umawang ang bibig ni Kathleen. Ano? Madam? Bakit madam ang tawag mo sa akin? Okay na ako sa Kathleen. Umiling ang tauhan ni Lucky.
Ako si Cesar. Ako ang magiging personal bodyguard mo simula sa araw na ito. Dapat ka naming tawaging madam dahil magiging asawa ka ni Boss Lucky. Tumawa si Kathleen. Wow, first time to. Kung ganon, dalhin nyo na to pinamili ko. Madam Kitty na lang itawag nyo sa akin para rhyming words ng Lucky. Bagay, di ba? Boss Lucky at Madam Kitty. Nagkatinginan ng mga tauhan bago tumango at sabay-sabay sabing, Opo, Madam Kitty. Napapalakpak si Kathleen sa tuwa. Sumakay na siya sa sasakyan. Pakiramdam niya, para siyang prinsesang pinasundo ng kanyang prinsipe. Pagdating sa malaking bahay ni Lucky, kumunot agad ang noo ni Kathleen nang makitang may tinututukan ng baril si Lucky. Tumakbo agad siya palapit sa binata na mukhang high blood na naman. Alam mo ba kung ilang bilyones ang nawala sa palpak mong trabaho? Galit na sigaw ng binata sa nakaluhod nitong tauhan. Sorry po, hindi ko alam na. Nalinlang ako at ng mga kasama ko. Pagmamakaawa ng tauhan. Dahil yun ay tatanga-tanga ka. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating bobo? Sigaw pa ni Lucky sabay kasa ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen. Lucky! Unti-unting nawala ang galit sa mukha ng binata. Kathleen! Nagmaratsa siya palapit kay Lucky. Anong ginagawa mo? Ba't mo siya tinututukan ng baril? Kawawa na nga oh. Titig na titig lang sa kanya ang binata. Sinubukang agawin ni Kathleen ang baril. Natigilan siya nang itutok sa kanya ng mga tauhan ni Lucky ang mga baril nito. Mabilis na nagtago sa likod ni Lucky si Kathleen. Kahit takot, nakita niyang nakipagtutukan din ng baril si Cesar at ang mga tauhan nito para protektahan siya. Kayong lahat, ibaba niyo ang mga baril niyo. Seryosong utos ni Lucky at humarap kay Kathleen. Babarilin nila ako. Sumbong nito sa binata. Itinago ni Lucky ang baril at kunot-noo siyang tiningnan. Hindi ka nila babarilin. Bakit hindi ka pa nakabihis? Bihis? Ba't ako magbibihis? Para saan? Tanong pabalik ni Kathleen. Ngayon ang kasal natin. Marahang sabi sa kanya ni Lucky. Sumingit si Canor. Boss Lucky, hindi po ba may pupuntahan? Pinutol agad ni Lucky ang gustong sabihin ni Canor. Wala akong pupuntahan. Ikakasal ako sa araw na to. Napakamot sa sentido si Kathleen. Akala ko hindi tayo magpapakasal. Hindi ka nagparamdam ng ilang buwan. Inayos ni Lucky ang buhok niya. May nangyari lang, pero magpapakasal pa rin ako sa'yo. Sa kabilang banda, nagkatinginan ng mga tauhan. Bakas ang pagkamangha at pagtataka sa mukha ng mga ito sa inaasal ng kanilang kinatatakutang mafia boss. Totoo ba yung nakikita ko? Tanong ng tauhan kay Canor. Nagkibit balikat ang isang tauhan. Na-ICU lang ng 3 buwan si Boss Lucky. Muntik pang mamatay. Biglang bumabait kapag ang babaeng yun ang kaharap. Sino ba yun, Cesar? Yung babaeng yun, siya na ang magiging asawa ng boss natin. Gusto niyang tawagin siyang Madam Kitty. Wag na wag kayo magkakamaling saktan siya. Malilintikan kayo kay Boss Lucky. Saad naman ni Cesar. You should wear formal dress. Saka na lang mag-costume, Kathleen. Kikitain natin ang papa ko. Tanggalin mo rin yung ribbon sa ulo mo. Baka sabihin ni Papa bata ang asawa ko. Sunod-sunod na utos ni Lucky kay Kathleen. Napanguso naman ng dalaga. Inayos niya ng mabuti ang sarili niya tapos dalaitin lang pala ni Lucky. Yun ang gusto niyang style. Ano bang masama sa style niya? Para kay Kathleen, yun na ang kaya niyang pinakamaganda. Nakatingin lahat ng tauhan kay Kathleen. Gustong tumawa ng iba. Pero tumitigil agad kapag tinitingnan ng masama ni Lucky. Si Lucky lang ang may karapatang lumait sa asawa niya. Wala nang iba. Boss, kailangan siguro ni Madam Kitty na makeover talaga? Suhestyon ni Canor kay Lucky. Tumango naman ito. Good idea. Tawagan mo ang pinakamagaling na glam team, fashion designer at dermatologist dito sa bansa. Gusto ko makitang maganda ang asawa ko. Ilang oras ang lumipas, dumating na nga mag-aayos kay Kathleen. Ang daming ginawa sa kanya. Pati balahibo niya sa binte nilagyan ng wax.
kaya napatili siya sa sobrang hapde. Mabuti na lang, wala siyang mga tagyawat sa araw na yon. Kaya, maayos siyang nalagyan ng makeup. Inayos din ang pagkakakulot ng buhok ni Kathleen. Pinagsuot din siya ng simple, yet classy and elegant dress at heels. Pumalakpak ang designer at kinuha ang atensyon ng lahat. Presenting, the meow turns into roar. Nahihiyang bumaba si Kathleen sa hagdan. Nakita niya agad si Lucky na natulala sa kanya. Okay na sana kaso, bigla siyang natapilok. Mabuti na lang talaga, sinalo agad siya ni Lucky. Ganda na sana. Medyo engot lang. Natatawang sabi ni Kanor. Masamang tumingin si Lucky sa kanyang kanang kamay. Anong sabi mo? Akako sir, si Madam Kitty ang ganda. Napipilitang sabi na lang ni Kanor. Umayos ng tayo si Kathleen. Salamat Lucky. Tumango si Lucky at hindi pa rin maalis ang titig sa dalaga. Let's go, marami pa tayong gagawin. Magkahawak kamay silang lumabas ng penthouse. Pagpasok sa sasakyan, ngumiti si Kathleen. Seryoso lang si Lucky pero mababa na agang saya sa mga mata. Meet the parents na nga palang gagawin natin, no? Ipapakilala mo ako sa papa mo. Pwede ba ipakilala rin kita sa nanay ko? Marahang tanong ni Kathleen sa binata. Sandaling tumingin sa kanya si Lucky. You want me to meet your mother? Oo naman, asawa na kita. May ideya na naman siya. Nang mawala ka ng ilang buwan, sinabi ko may boyfriend ako at handa akong pakasalan. Ayaw niya pang maniwala nung una pero kalaunan, naniwala rin. Sinabi ko rin na ikaw ang tumulong sa operasyon niya. Baka kasi kapag pumunta ako sa bahay ng may asawa agad, magkasakit na naman siya sa puso. Okay, if that's what you want. Saad ni Lucky. May isa pa sana akong pabor. Gusto ni nanay na kung magpapakasal ako. Dahil yun sa pagmamahal. Huwag mo sanang sasabihin ng tungkol sa kasunduan natin, Lucky. Pwede bang magpanggap kang mahal mo ko? Pakiusap niya sa binata. Saktong nag-stoplight. Napatingin sa kanya si Lucky at bahagyang natulala. Alam ni Kathleen na walang pagmamahal ang meron sila. Pero gusto niyang buhay pa rin ang pangarap ng nanay niya para sa kanya. Ang makahanap siya ng lalaking lubos na magmamahal sa kanya. I love you. Namamaos na sabi ni Lucky sa kanya. Hindi napigilang tumawa ni Kathleen. Ang galing mo naman umarte. Parang totoong mahal mo ko. Umismid si Lucky at umiwas ng tingin. Kapag nakilala mo ang papa ko baka magulat ka. Hindi siya katulad ng ibang amang nakalarawan dyan sa maliit mong utak. He is ruthless like me. Kahit kinakabahan, tumango si Kathleen. Alam din naman ni Kathleen sa sariling hindi biro ang pinasok niya. Alam niyang masasamang tao ang nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Kathleen kung bakit may bahagi sa kanya na gusto ring manatili. Siguro, kahit paano, naniniwala siyang kapag nanatili siyang nakakapit kay Lucky, hindi siya nito pababayaan. Dumating sila sa isang malawak na mansyon. Namangha siyang may underground pa pala yun. Napasinghap si Kathleen nang makita ang isang malaking ring na parang kulungan. May 2 taong naglalaban at halos pareho ng duguan. Sa paligid ay may mga taong may hawak na sigarilyo at mura ng mura sa intense na laban. Anong klaseng lugar to? Kinakabahang tanong ni Kathleen. Hinawakan ni Lucky ang kamay niya ng mahigpit. Ito ang mundo ko. Napalunok si Kathleen sa sinabi ni Lucky. Hinila agad siya ng asawa niya papunta sa isang silid. Nakita agad ni Kathleen doon ang isang lalaking umiinom ng alak habang nakatitig sa monitor. Nang tumingin ito sa kanya, kahawig ito ni Lucky. Anong ginagawa mo rito, Lucky? Tanong ng ama ni Lucky sa kanya. Sino ang babaeng yan? Kasama ba yan sa negosyo? Umigting ang panga ng binata. Wala siyang kahit anong kinalaman sa negosyo. Siya ang asawa ko. Pinaalam ko lang sa'yo. Para malaman mong hindi siya pwedeng galawin ng kahit na sino. Nakakapangilabot na tumawa ang ama ng binata. Katulad din pala kita. Kahinaan ng mga babae.
Hindi na nagsalita si Lucky. Hinila na nito palabas si Kathleen. Gulat na gulat si Kathleen sa nangyari. Parang hindi pa nag-sink in sa kanya ang lahat ng nakita at narinig. Pagkarating sa sasakyan, pinainom agad siya ni Lucky ng tubig. "Drink more. You need to calm down." Huminga ng malalim si Kathleen. "Ganun ba talaga kayo mag-usap ng papa mo?" Tumango naman ang binata. "Yeah, we're just like the same. Huwag ka mag-alala. Nasa proteksyon na kita sa tulong niya." "May gagawin ka pa ba?" Tanong ng dalaga. "Wala na. Kung ganun, sa nanay ko na tayo pumunta. Doon na rin tayo matulog ha?" Napalunok si Lucky bago tumango. Excited na si Kathleen na pumunta sa bahay nila. Gusto niya makilala ni Lucky ang nanay niya. Nagbilin pa nga si Kathleen sa nanay niya ipagluto ang asawa niya. Pagkarating sa bahay, pinakilala agad ni Kathleen si Lucky sa nanay niya. Mukhang awkward si Lucky sa maliit nilang bahay dahil malaking tao ito. "Ikaw ba ang asawa ng anak ko?" Magiliw na tanong ng nanay ni Kathleen. Tumango si Lucky. "Opo, Mrs." Tumawa ang nanay niya. "Ano ka ba naman, Lucky? Asawa ka ng anak ko, tawagin mo na lang akong nanay." Sandaling natigilan ng binata bago nagsalita. "Sige po, nanay." Ilang sandali pa, umupo na sila para kumain. Kitang-kita ni Kathleen kung paanong namangha si Lucky habang pinagsisilbihan nito ng nanay niya. Napangiti si Kathleen, para itong batang nakatikim ulit ng kalinga. Ayaw niyang punahin pero ang daming nakaing pagkain ni Lucky. "Dito kayo matutulog, di ba? Ibig sabihin sa kwarto ni Kathleen ka matutulog," sabi ng nanay ni Kathleen sa binata. Naubos si Kathleen sa kinakain. Saka lang nag-sink in sa kanyang magtatabi sila ni Lucky sa kama. Sa penthouse kasi ni Lucky magkahiwalay sila ng kwarto. Pagkatapos nga nilang kumain, pumunta na sila sa kwarto niya. Bakas ang gulat sa mukha ni Lucky pagkakita sa kwarto ni Kathleen. Sino ba namang hindi magugulat kung halos lahat na makita sa kwarto ay kulay pink at punong-puno ng stuffed toy na Hello Kitty. Hindi pa rin talaga nawawala ang inner child mo, no? Tanong ni Lucky sa kanya at umupo sa maliit niyang kama. "Favorite ko kasi talaga sila. Saka yung ibang laruan. Nasa akin na yan simula nung bata pa ako." Paliwanag ni Kathleen kay Lucky. Bigla na lang siyang hinila ng binata at pinaupo sa kandungan nito. "Hoy Lucky, ano ba?" Pumulupot ang mga braso ni Lucky sa kanya at sinubsob ang mukha sa leeg. "You smell so nice." Napaigtad si Kathleen sa kiliti. "Lucky, marupok ako ah. Kung inaakit mo ako, madali akong bumigay." Humalakhak si Lucky at mas lalo siyang niyakap. "Gusto ko yung bumibigay ka pero sa akin lang." Umaliwalas naman ang mukha ni Kathleen. Panatag ang kalooban niya kapag naririnig na tumawa si Lucky. Pakiramdam ni Kathleen, normal lang na tao ito. Kaya kahit ito pa ang pinakamasamang tao sa mundo, hindi na rin maiwasan ni Kathleen na mahulog sa binata. "I am not an appreciative person, pero maraming salamat. Salamat sa masarap na pagkain na hinanda ng nanay mo. Salamat dahil nandyan ka sa tabi ko. Ikaw ang balanse sa magulo kong mundo, Kathleen." Pag-amin ni Lucky sa kanya. Hinaplos ni Kathleen ang buhok ni Lucky. "Ikaw nasa na mama mo?" Mas lalong humigpit ang yakap ni Lucky sa kanya. Bumuntong hininga si Kathleen. "Okay lang kung ayaw mo magkwento." Tumunghay si Lucky. Punong-puno ng galit ang mga mata. "Namatay si mama dahil sa mga sindikatong kalaban ni Papa. Gusto kong lumaban ng patas pero masyado sila makapangyarihan. I want to serve justice for her. Kaya pinili ko rin ang ganitong buhay." Hinaplos ni Kathleen ang panga ni Lucky. "Kahit naging unfair sa'yo at sa mama mo ang mundo, huwag ka sana magtanim ng galit sa puso mo." "Paano ko gagawin yun? Kathleen, walang awa nilang pinatay ang mama ko." Sa kabila ng matapang at galit na anyo, tumulo ang luha ni Lucky. Marahang pinunasan ni Kathleen ang luha ni Lucky.
Kung pwede niya lang ang lahat ng sama ng loob nito, ginawa niya na. Ayaw niyang puro galit na lang ang manatili sa puso ni Lucky. Pakawalan mo na ang galit mo. Alam kong hindi madali, pero hindi mawawala ang tinik sa dibdib mo kapag hindi mo yun ginawa. Sabi ni Kathleen dito. Umiwas ng tingin si Lucky. Bumuntong hininga si Kathleen. Kaya siguro hindi ka naniniwala sa pagmamahal. Kasi punong-puno ng galit ang puso mo. Pero Lucky, subukan mong buksan ang puso mo. Malalaman mo kung gaano kasarap iwanan ng pagmamahal. Kesa, galit ang ilagay mo dyan. Kesa galit ang inaalagaan mo dyan sa puso mo. Bumalik ang tingin sa kanya ni Lucky. Nanlaki ang mga mata ni Kathleen nang bigla siyang halikan nito. Lalayo sana siya pero mas lalong pinalalim ni Lucky ang halikan nila. At wala nang nagawa si Kathleen kundi magpaubaya. Kinabukasan, nahihiyang bumangon si Kathleen. Namumula siya sa tuwing naaalala ang ginawa nila ni Lucky sa nagdaang gabi. Pareho silang hubad sa ilalim ng Hello Kitty niyang kumot. Hindi niya alam kung paano sila nagkasya sa maliit na kumot na yon. What are you thinking? Bulong sa kanya ni Lucky at mas hinapit siya palapit sa katawan nito. Tiningnan ni Kathleen sa ilalim ng kumot ang braso ni Lucky na nakapulupot sa kanya. Sinuko ko na ang bataan. Sinisid mo na ang perlas ng silanganan. Naging mataas na ang lipad ng ibon mong mababa. Bakit mo ba kasi ako inakit kagabi, ha? Mahinang tumawa si Lucky. Ang ingay mo pa naman. Humarap agad si Kathleen kay Lucky. Sa tingin mo narinig ni Nana yon? It doesn't matter. You're my wife? Nakangiting sabi ni Lucky sa kanya. Napanguso naman si Kathleen. Mukha na akong problemado rito pero ikaw ang saya-saya mo. Pananagutan mo ko. Silly? You don't need to say that. Asawa naman kita kaya pananagutan talaga kita. Sabi ni Lucky at inayos ang buhok niya. Pinaglaruan ni Kathleen ang mga daliri. Paano kapag nabuntis ako? May kasunduan tayo, di ba? Nakalimutan mo na ba? Maghihiwalay din tayo pagkatapos ng 2 taon. Mahal kita, Kathleen. Marahang sabi ni Lucky sa kanya. Ano? Dinala ni Lucky ang kamay ni Kathleen sa dibdib nito. Simula nang mawala si Mama, nawala na ako ng ganang magmahal. Pero nang makilala kita, nagbago lahat. Tinuruan mo ulit ako magmahal. Mangarap na magagandang bagay para sa ating dalawa. Noong una, hindi ko alam kung bakit ikaw ang laman ng panaginip ko. Bago matulog, ikaw palagi ang laman ng isip ko. Pakiramdam ko mababaliw ako. Nang muntik na ako mamatay sa ilang buwang na wala ako, ikaw lang ang inisip ko. Ginusto ko ulit lumaban sa buhay. Kinagat ni Kathleen ang pang-ibabang labi. Muntik ka nang mamatay? Kaya ka ba nawala ng ilang buwan? Akala ko hindi mo na ako babalikan. Tumango si Lucky sa kanya. Nang makasama kita, nalaman ko mahal pala kita. Mahal kita sa maikling panahong nasa isla tayong dalawa, Kathleen. Hindi napigilan ni Kathleen na umiyak. Sabi ni tatay, kapag minahal daw ako ng prinsip ko, magiging masaya raw ako. Pero bakit naiiyak ako ngayon? Bakas ang lungkot sa mga mata ni Lucky. Dahil baka hindi ako katulad ng mga tipikal na prinsipe, Kathleen. Magulo ang mundo ko. Lugar na hindi kayang manatili ng iba. Umiling agad si Kathleen. Kahit ang dami mong nagawang masama, may pagkakataon ka pa naman para magbago, Lucky. Hindi ka man ang prinsipeng pinangarap ko. Ayos lang sa akin yon. Mahal din kita, Lucky. Simula sa araw na to, hindi ako magsasawang sabihin sa iyong mahal kita para hindi ka makalimot kung paano ako magmahal. Niyakap siya ni Lucky ng mahigpit. Kontento na si Kathleen doon. Nakilala niya si Lucky sa maling pagkakataon. Pero hindi niya inaasahang mamahalin niya ito ng lubos. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagbihis na sila pareho. Kapag nahuhuli ni Kathleen ang namumungay na mga mata ni Lucky na nakatingin sa kanya, namumula siya sa hiya. Hinalikan ni Lucky ang pisngi ni Kathleen
Let's go outside. Baka naghihintay na si nanay. Napangiti si Kathleen. O diba? May instant nanay ka agad dahil sa akin. Huwag mo akong ipagpapalit ha. Wala akong planong ipagpalit ka. Mamamatay muna ako bago ka mapalitan sa puso ko, Kathleen. Pinanliitan ni Kathleen ang mga mata si Lucky. Alam ko ang estado mo pagdating sa mga babae bago mo ako makilala. Gusto mo yung matangkad, sexy, maganda, may foreign features. Si Miss Annabelle naman talaga ang gusto mo. Sinapon ni Lucky ang mukha niya. Inaamin ko, maganda sila. Pero Kathleen, sa mga mata ko, simula nang malaman ko mahal kita, ikaw ang pinakamaganda. Kahit mga tagyawat mo, mahal ko. Kadiri ka naman magmahal? Love is blind nga talaga, no? Natatawang sabi ni Kathleen. Tumawa na lang ulit si Lucky at naglambing pa sa kanya. Ang tagal tuloy nila nakalabas sa kwarto. Paglabas nila, may handa ng almusal ang nanay niya. Masarap ba ang tulog niyo kagabi? Magiliw na tanong ng nanay ni Kathleen. Nagkatinginan naman sila. Namulas si Kathleen at sumubo agad ng pagkain. Ngumisi si Lucky bago sumagot. Maayos naman po. Nakatulog po agad si Kathleen dahil sa pagod. Napaubos si Kathleen sa kinakain. Anak, dahan-dahan naman. Kagabi rin ganyan na nangyari, baka babilaukan ka na. Nag-aalalang sabi ng nanay ni Kathleen. Mahinang tumawa si Lucky bago nagsimulang kumain. Sinamaan ni Kathleen ang tingin ng asawa. Halata namang inaasar siya nito. Abala sila sa pagkain, nang biglang may nagpaputok ng baril sa bahay. Kahit takot na takot, hinila ni Kathleen ang nanay para yumuko. Anong nangyayari? Gulantang na tanong ng nanay ni Kathleen. Yumuko si Lucky at pinotektahan ng dalawa. Mukhang nakatunog na ang mga tauhan niya dahil nakita niya nakikipagbarilan na ang mga ito. Sumama kayo sa akin. Hindi kayo ligtas dito. Sabi ni Lucky at agad na inalalaya ng mag-ina. Paglabas nila, nakapalibot na ang mga tauhan habang nakikipagpalitan ng putukan sa mga namaril sa bahay ng nanay ni Kathleen. Pagsakay ng sasakyan, mabilis kinuha ni Lucky ang sariling baril bago pinaandar ito. Lucky, ano nangyayari? Ba't may hawak ang baril? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ng nanay ni Kathleen. Niyakap ni Kathleen ang nanay niya. Siguradong magagalit ito sa kanya. Hindi nito kilala ang asawa niya. Nakarating silang ligtas sa bahay ni Lucky. Hindi na paghandaan ni Kathleen ang sampalin ng nanay niya si Lucky. Hindi ko alam kung ba't may namaril sa bahay namin. Pero ayaw ko ng ganitong buhay para sa anak ko. Galit na sigaw ng nanay niya. Nay, tama na po. Hindi niya naman po ginusto yung nangyari. Kahit pa anak. Kung alam ko lang na ganito ang mapapangasawa mo, sana hindi ako pumayag. Kapag siya ang kasama mo, hahabulin ka ng kapahamakan. Binitawan ni Lucky ang baril na animoy nanghihina. Huwag po kayo mag-alala. Dadalhin ko po kayo sa ligtas na lugar. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak. Umiling ang nanay ni Kathleen. Hindi kita gusto para sa anak ko. Lubayan mo siya, Lucky. Mas lalong umiyak si Kathleen. Alam niyang walang kahit anong makakapagpabago sa isip ng nanay niya. Mahalaga si Lucky sa kanya, pero mahalaga rin ang kaligtasan ng nanay niya. Nang bahagyang kumalma, nakatulog na ang nanay ni Kathleen sa kwarto niya. Lumabas si Kathleen para kausapin ng asawa. Gusto niyang umatras na makitang umiinom ng alak si Lucky. Pero alam ni Kathleen sa sariling, walang mangyayari kung di niya kakausapin ito. Lucky, pwede ba kitang makausap? Seryosong tumingin sa kanya ang asawa. Kumusta ang nanay mo? Okay siya. Kumalma na, nakatulog na siya ngayon. Iiwan mo na ba ako? Tanong nito at uminom ulit ng alak. Napayuko si Kathleen. I'm sorry. Mahal kita pero mahal ko rin ang nanay ko, Lucky. Ayaw ko mapahamak siya dahil sa akin. Akala ko kaya kang manatili. Akala ko kapag tinuring ko lang ang pagiging mafia boss mo bilang normal na bagay, magiging okay ang lahat. Bago pa makita ni Lucky ang mga luha ni Kathleen, tumalikod na siya.
Natigilan lang si Kathleen nang marinig niya ang pagkabasag ng basong hawak ng binata. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang yakap ni Lucky mula sa likuran niya. "Huwag mo akong iwan, please, Kathleen. Hindi ko kaya. Hindi ba't mahal mo ko? Dito ka lang sa tabi ko." Garal-gal ang boses na pagmamakaawa ni Lucky sa kanya. Humarap si Kathleen at hinaplos sa mukha ni Lucky. "Huwag mo sanang isiping hindi kita mahal. Mahal na mahal kita. Pero ayaw kong kalimutan ng sarili ko. Alam kong pinangako mo magiging ligtas kami ni nanay pero si nanay mahina ang puso niya. Hindi niya kaya ang lahat ng to. Ako na lang ang meron siya." Hinawakan ni Lucky ang kamay niyang humahaplos sa mukha nito. "I'm sorry. I'm so selfish. Kahit masakit para sa akin, kahit parang mamamatay ako, pakakawalan kita, Kathleen. Gusto ko lang mangako ka sa akin." Tinitigan ni Kathleen ang mukha ni Lucky. "Ano yun?" Hinalikan ni Lucky ang kamay niya kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Please huwag ka magmahal ng iba. Please, sana ako pa rin. Aayusin ko lang lahat ng gulong to. Sana kapag bumalik ako sa'yo, buo pa rin ang puso mo. Sana tanggapin mo pa rin ako." Tumango si Kathleen at niyakap ng mahigpit si Lucky. Mahal ni Kathleen ang lalaki, pero alam niyang mas makabubuti para sa lahat ang desisyon niya. "Anak, kumain ka na. Gusto ko malayo ka sa kapahamakan. Gumaan ang pakiramdam ko sa desisyon mong iwan si Lucky, pero kung ganito ka naman, mas lalo ako nag-aalala para sa'yo," sabi ng nanay ni Kathleen sa kanya. Pinunasan ni Kathleen ang mga luha. Gusto niya naman pigilan ang emosyon niya pero hindi niya kaya. Sobrang nangungulila talaga siya kay Lucky. Iniisip ni Kathleen palagi kung nasa maayos na kalagayan ba ito. Tumayo si Kathleen at nangunyapit sa nanay niya. "Okay lang po ako, nanay. Sige po, kakain na po ako." Pagkarating sa pagkainan, naamoy agad ni Kathleen ang ulam nilang paksiw na bangus. Bigla na lang siyang naduwal, kaya tumakbo siya papuntang lababo. "Ayos ka lang ba, anak? Ano nangyari?" Tanong ng kanyang inang nakasunod pala sa kanya. Pinunasan ni Kathleen ang bibig. "Ayos lang po ako. Hindi ko lang po gusto ang amoy ng paksiw." "Ha? Hindi ba paboritong ulam mo yon?" Nagtatakang tanong ng mama niya. Umiwas ng tingin si Kathleen. Wala siyang lakas ng loob na sabihin sa kanyang ina. Hindi rin siya handa nang malaman niya. Lalo pa at gano'n ang sitwasyon nila ni Lucky. "Sabihin mo sa akin, buntis ka ba, anak?" Tuluyang sumabog ang emosyon ni Kathleen. "Sorry po, nanay." Niyakap si Kathleen ng nanay niya. Noong malaman niyang buntis siya, mas tumindi ang lungkot na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano palalakihin ng maayos ang anak niya. Ilang sandali pa, may kumatok sa bahay nila. Si Kathleen na ang nagbukas at laking gulat niya na makita si Cesar doon. "Bakit ka nandito?" tanong niya sa lalaki. Huminga ng malalim si Cesar. "Kailangan niyo pong sumama sa akin, Madam Kitty. Wala na po si Boss Lucky." Parang naubusan ng hininga si Kathleen. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala na po si Boss Lucky. Kasama po siya ng mga tauhan sa building na sumabog kung saan naganap ang huling transaksyon." Malungkot na imporma sa kanya ni Cesar. Tuluyang humigbi si Kathleen. Hindi niya kinaya ang mga nalaman niya. Ilang sandali pa, nawalan siya ng malay. Nagising si Kathleen na mabigat ang kalooban. Hindi niya alam kung panaginip lang ba yun pero nasa kwarto siya. Katulad noong una niya makita si Lucky sa yate. Ilang sandali pa, pumasok sa loob si Lucky. May saklay ito at maraming sugat sa muka. Kaya nanlaki ang mga mata niya. "Lucky?" Hindi makapaniwalang tanong ni Kathleen. Kahit nahihirapan, paika-ikang lumapit sa kanyang binata. "Kamusta ang lagay mo? Baka nagtataka ka. Nandito tayo sa yate ko. Nasa labas ang nanay mo kumakain ng hapunan." Tumulo ang mga luha ni Kathleen. Hindi na napigilan ni Kathleen ang sarili.
Tumakbo siya kay Lucky at mahigpit itong niyakap. "Kathleen, aray!" Daing ni Lucky. Kumawala agad siya sa pagkakayakap. "Sorry, totoo ba talaga to? Akala ko patay ka na. Sinabi ni Cesar wala ka na. Na kasama ka sa mga tauhang namatay. Akala ko, gumuho na yung mundo ko." Pinunasan ni Lucky ang mga luha ni Kathleen. "Ligtas ako. Nagmakaawa ako kay Papa. Sinabi kong kakalas na ako sa organisasyon. Hindi madali kaya pinalabas na patay na ako para hindi na nila ako habulin. Pinilit ko mabuhay para makabalik sa'yo. Para makabalik kayo sa akin ng anak ko. Alam mo ang tungkol sa anak natin?" Tumango si Lucky at matamis na ngumiti. "Oo naman. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang lumayo sa akin na hindi ko alam ang nangyayari sa'yo? Pinasusubaybayan kita kay Cesar ng palihim para masigurado kong ligtas ka at alam ko ang nangyayari sa buhay mo." Niyakap ulit ni Kathleen ang asawa niya. Sorry, iniwan kita. Kung alam ko lang na mangyayari sa'yo to, hindi sana kita iniwan." Umiling si Lucky at sinapo ang mukha niya. "Hindi kita sinisisi. Tama lang ang ginawa mo, Kathleen. Kung di ka lumayo, baka pati anak natin napahamak na dahil sa akin. Ngayon handa na ako itama ang lahat. Magsisimula ulit tayo. Sisikapin kong buhayin kayo sa marangal na paraan. Kaya mo pa rin ako tanggapin sa buhay mo, di ba, Kathleen?" Muling tumulo ang mga luha ni Kathleen at napangiti. "Oo naman. Mahal na mahal kita, Lucky. Kaya handa akong tanggapin ka ulit. Tatanggapin ka namin ng anak natin." Napangiti si Lucky at marahan siyang hinalikan pa sa labi. Sobrang galak ang nararamdaman ni Kathleen sa puso niya. Wala na siyang mahihiling pa. Tinupad ni Lucky ang pangako nito sa kanya. Nagsimula ulit sila bilang isang pamilya. Mas simple, malayo sa gulo, at puno ng pagmamahal ang nabuo nilang pamilya sa nakalipas na 7 taon. "Tatay, nandiyan na po si Nanay." Masayang anunsyo ng anak nilang si Cookie. Napangiti si Kathleen nang sinalubong siya ng anak niya. Pagod siya sa duty sa ospital bilang nurse. Pero nawawala ang pagod niya kapag nakikita niyang masaya ang anak niya. Ilang sandali pa, lumabas na si Lucky ng bahay nila, bagong ligo at may ngiti sa mga labi. Kinuha ni Lucky ang bag niyang may design na Hello Kitty at sinabit sa balikat nito. Bagong ligo ang asawa ko ah. Mukhang pinaghandaan." Pang-aasar ni Kathleen kay Lucky. Tumawa si Lucky at hinalikan siya sa pisngi. "Anniversary natin, mahal. Kumain tayo sa labas. Iwan muna natin si Cookie kay Nanay." Tinulak ni Kathleen si Lucky. "Huwag mo akong halikan, galing ako ospital. Mamaya na kapag nakaligo na ako. Pwede na kahit walang tulugan pa." Tumawa ulit si Lucky pero halata ang gigil sa mukha nito. Sabay-sabay silang pumasok sa bahay. Simple lang ang buhay nila pero masaya. Sa kakakain sa labas, magluto na lang tayo para makatipid. Sayang naman ang pera, Lucky. "Huwag kang mag-alala, Kathleen. Nag-ipon talaga ako para dito. Saka mahal ang kuha sa akin ni Badong ng palay, kaya maganda ang benta." Napatitig si Kathleen kay Lucky. Malaki ang pinagbago ng buhay ni Lucky pero minsan, hindi niya nakitang malungkot ito. Nakita niyang kontento na si Lucky na magsaka sa maliit na lupang meron sila. May simpleng bahay sila sa probinsya at pinagkakasya ni Kathleen ang sahod niya bilang nurse sa gastusin sa bahay. Medyo mahirap pero masaya sila. Yun lang ang mahalaga sa kanila ni Lucky. "Lucky, baka makalimutan mo lang." Tumunghay sa kanya si Lucky mula sa pag-aasikaso sa anak nila. "Ano yun?" Ngumiti si Kathleen at hinalikan sa mga labi si Lucky. "Mahal na mahal kita, Boss Lucky." Napangiti rin si Lucky at buong puso siyang niyakap. "Mahal na mahal din kita, Madam Kitty." The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Savior. Written by Andy Maxine. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories.
mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!